Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ako ni Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga parokya. Tara, simulan natin ang linggong ito sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Meron po ba kayong paboritong damit? O di naman kayo paboritong pantalon? For sure, na-experience po ito. Noon po, meron po akong paboritong pantalon.
Sa sobrang paborito ko po, hindi lang po araw-araw kong ginagamit, kundi ang dami niyang pinagdaan ng pagsubok, pero paborito ko pa rin siya. Nung ako po ay medyo tumaba, pinaluwagan ko po sa sastre para ito po ay magkasya pa rin sa akin. Nung minsan po ay nabutas siya, sumabit sa kung saan at dahil nga po lumalaki, lalo po yung sa parjas na side, medyo nagkakapunit-punit na po. Dinala ko po sa sastre para patchingan. Kasi paborito ko po talaga siya. Ilang beses na po ako sinasabihan ng mga kaibigan at kahit po ng parents ko, bumili na ako ng bagong pantalon. Pero sabi ko, hindi. Paborito ko tong pantalong ito. Eventually po, nung ako po yung nagpapayat, paborito ko pa rin po siyang pantalon. At nangyari po ito na minsan, dinala ko po sa sastre at sinabihan po ko, Father, hindi na po natin siya magagawa ng paraan. Bumili na po kayo ng bago. Magpalit na po kayo. Kailangan ng palitan. Noong una in denial po ko. Pero eventually natanggap ko po yung katotohanan na minsan may mga bagay na ganito na kailangan ng palitan, kailangan ng i-let go, at kumuha na ng bago. Mga kapatid, sa ating pong gospel reading ngayon, ginamit ni Jesus ang imahe na tinatawag nating new wine and new wineskins. Familiar na po tayo sa explanation na to. Para po ang wine ay mabuo, nilalagay po ang grape juice sa wineskin, kung saan nagaganap po ito na tawag nating fermentation. Kung naalala ninyo, yung science po natin ng elementary tayo. Kasama sa fermentation, nag-expand po ang wineskin dahil po naglalabas po ito ng gas. At yung grape juice sa magiging wine, pag sinalin po, kailangan na pong i-discard yung nagamit ng wineskin. Bakit? Pag nilagyan po ito ulit ng bagong grape juice, dalawa lang po yan. Either masisira po yung wineskin, kaka-expand, or masasayang po yung juice. Ginamit ito ni Jesus bilang imahe, bilang pagsasalarawan, na para tanggapin natin ang bagong buhay na alay ni Jesus, kailangan din po nating baguhin ang sarili, natatanggap ng grasya at biyaya na ito. At para mangyari po ito, may mga bagay na kailangan ng palitan. May mga bagay na hindi na po papasa at di na pwedeng ulitin pa. Lumang ugali, maling pagkilos, hindi tamang relasyon, hindi wastong pag-iisip, mga bagay na hindi bagay sa bagong buhay na inaalay sa atin ng Panginoon. At pag nilayan po natin to, ano nga po ba yung new wineskins na dapat mangyari po sa ating buhay? Tatlong letter C, madaling tandaan. Unang letter C, compatible. Dapat po, tugma. Ika nga, merong harmonious relationship. At muli mga kapatid, kung gusto nating magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, tanggalin natin yung hindi tugma. Tanggalin natin yung hindi nararapat. Alisin yung mga hindi pwede. Para maging maayos ang lahat. Para matanggap natin ang bagong buhay ng grasya ng Panginoon. Pangalawang letter C, consistent. Dapat pareho. At di lang pareho dapat regular ding ginagawa. Sabi nga po ng isang pilosopo na si Aristotle, when you continue doing things, good things, they become habits or virtues. Magandang pagninilay ito. Yung mabubuting gawain, pag paulit-ulit ginagawa, nagiging bahagi na ating sarili, nagiging habit. Ano po ba ang kabaliktaran ng virtue, vice, bisyo? Kapag paulit-ulit na hindi magandang gawain, nagiging bisyo po iyan. At ang bisyo nakakasira ng kalooban. Sana po, consistent din tayo. Palagi nating ginagawa. Hindi lang po kapag may special occasion, hindi lang po kapag mayroong importanteng ganap, kundi kahit sa ordinariness ng buhay, ginagawa pa rin, tinutupad pa rin ang mabuti. Pangatlo at panghuling letter C, continuous. Dapat po tuloy-tuloy. At sa pagtuloy-tuloy nito, mayroon pong progress. Umaabante tayo. Nagiging mas mabuti tayong tao. Hindi po pwedeng same-same lang. Hindi po pwedeng yun at yun lang din. Nagiging mas mabuti, mas nag-i-improve, mas tumataas ang level. At ito po ang panyaya sa atin. Si Jesus gustong ibuhos sa atin ang new wine ng grasya.
pero ang ating sarili bilang wineskin dapat new din. 3 letter C, madaling tandaan. Compatible, consistent, continuous. Nagtutugma, pareho dapat. Tuloy-tuloy hanggat pagiging mabuti. Yan po ang paanyaya sa atin. Lalo na po sa bagong grasyang binibigay sa atin ng Panginoon, kailangan din ng bagong taong tatanggap nito. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, maraming salamat po sa mga bagong araw na iyong binibigay sa amin. Na kahit kami po ay bumalik na sa karaniwang panahon, in the ordinariness of life, tuloy pa rin po ang pagbibigay ninyo ng buhay at grasya sa amin. Salamat Panginoon, sapagkat tinatawag nyo kaming maging new wineskin, na tatanggap ng new wine ng iyong biyaya. Basbasan mo kami Panginoon, na nawa yung mga pagkakataon at pagpapalang iyong binibigay ay aming lubusin, at nawa ang aming sarili ay maihanda namin upang ito ay makapagdulot ng kabutihan sa amin at sa mga tao sa paligid namin. Hinihil namin ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakikisa sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli po, sumubaybay po tayo sa TV Maria para po sa content na makapagpabusog ng ating kalooban. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.